Good morning. Good morning. Time check. 1:57 AM. Magto 2 o'clock na. Napagod ako sa maraming bagay today. Simula pa kahapon. Marami kasi akong ginawang mga skill related na bagay. Pag-ayos ng washing machine, pag-check up sa laptop computer, tapos yung parallel connection ng dalawang magkaibang charge controller. Meron ako mga na-discover sa PowMR and Elejoy. Pagka pinarallel mo sila na magkaibang brand, saliwa yung diode nila. Kasi may blocking diode yon para syempre hindi mag-backflow yung kuryente kasi nag-parallel ka eh. Syempre, ang problema, si Elejoy, ang binablock niya is yung positive side. So, walang flow ng kuryente sa positive line. Si PowMR naman, ang binablock niya is yung negative line. Ibig sabihin, walang flow ng kuryente sa negative line. So, pag kinombine mo silang dalawa, haharangin ni Elejoy, patutuloyin ni Pow. Or, patutuloyin ni Pow, haharangin ni Elejoy. Either way, yung kuryente, tumuloy pa rin kasi nag-switch eh. Yung isa positive, yung isa negative. So, tutuloy pa rin. Ang hinaharang ng isa, negative. Yung isa, pinatuloy sa positive. Hindi lusot. Yung isa naman, hinarang yung negative, pinalusot naman sa positive. Di ganun din. Pasok din. Kaya ang nangyari, nagre-register siya ng 12.7 or 12.5 na voltage sa line. Kaya lang, pagdating doon sa panel, haharangin ng blocking diode ng panel. Yung panel may blocking diode para hindi mag-backflow yung kuryente sa panel. So, hanggang doon lang. The problem is, pag nagkaroon ng problema or yung line, pag tinanggal mo yung MC4, connected pala sa battery yung line or energized pala yung line, hindi lang tumutuloy sa panel kasi may blocking diode. So ganun din naman talaga kahit Elejoy or PowMR. The difference lang is hindi sila standard. Yung isa positive, yung isa negative yung binablock. Sakit sa ulo. Trace ako ng trace kanina. Bakit magkakaroon ako ng 12.5 voltage sa panel? Ano na? 2 o'clock na ng umaga. Tinan mo. Ganito yan eh. Ayan o. So, buksan ko yung ilaw. Si Peito. Si Kings. Ito ngayon yung ginawa ko. Nakaparallel ako sa taas sa panel ko. Dalawang 550 nakaparallel. Tapos dito, nakaparallel din ako. So, double parallel connection ginawa ko. Isang line. Alam ko, ano to eh, may possibility na matunaw to. Pero, meron kasi akong tinetest. Tinetest ko yon dalawang simultaneous na charge controller.
Yung Elejoy, patay ngayon. Wala siyang panel voltage kasi nga gabi na. Si PowerMR, kumukuha ng voltage sa battery kaya meron siyang power. Ang problema, nadidetect niya yung voltage na pinoproduce ni Elejoy. Kahit patay si Elejoy, meron siyang binabato kasi nakaparallel eh. Ayan o, connected sila. Meron siyang nadidetect na 12.5. So may 12.5 na voltage si PowerMR. Ayan, may 12.5 siya. Medyo nag-trace ako. So yung PV galing solar panel pumasok sa input. Input to. Input ni Elejoy. Ito. Input ni Elejoy. Yan. Okay. Input din ni PowerMR. Ngayon, output ni PowerMR, output din ni Elejoy. And then, pababa sila ng battery. So, ganun yung ginawa ko kasi meron naman siyang double connection dito eh. So, ginamit ko yon. Wala muna si Elejoy. Tinest ko to ng power supply. Nilagyan ko to ng power supply. Umandar yung dalawang charge controller sabay. So tomorrow, malalaman ko kung kakayanin ng wire. Kasi kung pumalo to ng total of 60, 40, 60 plus 40, 100. So 100 ampere ang dadaloy dito sa wire. If di niya kinaya, lalakihan ko yan. Dapat or magre-reinforce ako ng wiring. Magba-bus bar ako dyan. Bus bar. From here, bus bar. Tapos pababa, malalaking gauge na. Yung mga ganitong wire na gagamitin ko. Magmo-multiple wires ako para kayanin niya pupunta sa battery. So for now, yan muna yung na-discover ko. Magkaiba ang polarity ng dalawang charge controller na to. Polarity in a sense na nagba-backfeed siya dito eh. Patay ito pero nagba-backfeed siya dito ng 12.4. Dapat walang voltage yan kasi gabi na eh. So saan siya kumukuha ng voltage kasi pumapasok kay Elejoy. Sa Elejoy nagba-backfeed dahil yung binablock na diode na to is on the negative side. Ito on the positive side. Kaya nagkakaroon sila ng may phantom voltage siya. Or phantom, ibig sabihin, wala namang ginagawang voltage. Nandun lang siya sa loob. Hindi naman siya bumabalik sa panel kasi may diode yung panel eh. Yun lang. Meron lang voltage. Ibig sabihin, yung line na to, ito, yung line ng solar panel, yan, yung haba ng wire na yan, meron siyang 12.4 na voltage. Unless na disconnect mo yung battery or disconnect mo yung panel. Alin man sa dalawa. Kung nilagyan ko naman ng breaker yan, madiderate yung system eh. Hihina eh. Unlike direct connection, malakas.
pag nilagyan ko ng breaker yan, babagsak yung amperage niya. Magba-bottleneck dun sa breaker. So, di ko muna observe ko muna. Total, Anderson naman siya. Madali lang i-disconnect. Pagka kailangan ko isa lang, pwede ko i-disconnect. Ito lang. Pag kailangan ko, ito lang gusto ko paganahin, disconnect ko to, pwede rin. Ito lang, tanggalin ko lang. Reconfigure ko. Kasi, quick release naman yan. Madali lang i-disconnect. So, pwede ko i-connect yan. Ito lang paganahin ko. Or ito. Pero for now, parehas sila. Wala lang input si Elojoy kasi gabi na. So, bukas, malalaman ko kung dalawa mag-feed pababa sa sa battery na 300 AH. Ayan. Yung Calb, naka-standby lang siya. Ito na lang yung ng Calb alligator clip na lang siya. Hindi ko na kinonect. So, naka-disconnect siya ngayon. Wala. Disabled yung Calb. Pagka maganda ang output, baka i-connect ko si Calb. Depende. Kung napuno niya agad to at may sobra pa, pwede ko i-connect si Calb para magiging 500 AH na yung battery. Pero sa 300 AH pa lang kasi matagal siyang punuin. Dahil may shading ako may shading yung panel ko. Ang radiance ng sun ko is 11 AM. Doon pa lang aariba. 11 AM. So 12.4. 12.9 kay Peito. 12.4. Meron siyang voltage na fini-feed galing kay Elojoy. Kala nyo tulog yan? Nag-feed ng voltage yan. Well, hindi lang siya umaandar kasi 17 ang kailangan nito. Pero yung battery voltage, fini-feed niya. Kaya yan 12.4 kasi nag-drop dahil yung diode na to merong kinakain sa yung voltage drop ng diode. Kaya yan na lang. Pero kung tutuusin, battery voltage yan. Battery voltage. Ayan guys ha. 12.4 galing kay Elojoy. So yun lang, na-discover ko lang guys. Share ko lang ha. Kung magpa-parallel kayo ng controller, parehas dapat. Hindi pwede magkaiba. Pero ako trinay ko kasi. Dahil kailangan ko yung amperahe. So, pwede naman, mag-work naman. Kaya lang, yun nga lang. Meron siyang difference doon sa blocking diode. So, wala namang problema sa system kasi blocking diode lang siya. Hindi naman siya affected sa panel or sa operation na inverter. Dito lang, meron lang nakikitang voltage, residual voltage sa line. Sa line lang yan. Pero hindi, not necessarily na may voltage na umaandar. So, yun lang guys. Share lang. BMS. Bukod pa sa BMS ng battery. External BMS. Battery monitoring. So, battery management or battery monitoring, whatever they want to call it, BMS pa rin yan. So, yun lang guys, 12.9, working naman siya. Meron pa akong 60%. 2 o'clock na 60% pa. So, nag-i-improve yung capacity ng
ano. So ayan, asan ba yung monitoring ko? Ayan. So meron pa akong 61%. Time ngayon is 2:12 AM. 61% pa. So abot pa to until tomorrow morning. Pagdating ng araw, wala. Kung makikita mo lahat ng outlet ko, may takip. Yan sa baba. Ayan, may takip. Dito may takip din. Yung tatlo doon sa baba, may takip din. Tsaka dito, may takip din. So, hindi na ako, pinagbawalan ko na silang gumamit ng Meralco. Pinagbawalan ko na sila sa Meralco. Sabi ko, gamitin na yung solar kasi okay naman yung solar eh. Ayan o. The whole na yan, simula kanina yan. Paglubog ng araw, na-charge niya ng 99%. Nabitin ako kaya nilagyan ko ng double charge controller yan eh. 99 na lang, nabitin pa. Di pa nag 100. Hindi kasi ako humahantong sa 14.6. Dapat kasi humantong ako sa 14.6 eh, para mag-balance yung cells. Pag na-target ko yun sa ganyang setup at wala naging problema, yan na yun. Good na yan. All throughout, yan na yun. So yun lang guys, share lang. Upload and then share lang. Bye. Again, bye-bye.